All you need sa isang masarap na buhay is good food and good vibes. Siyempre, magandang araw mga tropang pusit. Ako po si Chef Fado at nagsama na naman kami masarap ba para sa isang certified blockbuster dish dito sa kusina. Nako, kung last episode, pinakilig kayo ng ating relyenong pusit. This week naman, mapa-oishi kaya tayo sa sarap ng Japanese street food na i-recreate natin siyempre sa tulong ni Clarolei Pasta Negra Sauce. Magkakasubukan na tayo. Ito the Clarolei Pasta Negra Cooking Show. Hashtag It's Ole You Need dahil wala ka ng ibang hahanapin pa sa pasta negra sauce ng Clara Ole. Kaya naman simulan na natin ang pagluluto ng ating international dish for today na pasasarapin ni Pasta Negra. Gagawa tayo ng yakisoba omelette. Spell omelette. Gagawa tayo ng omelette ngayon para masubukan natin yung versatility ng ating pasta negra sauce. Versatility? So simulan na natin ang pagluluto. Let's turn off the heat. Hindi tayo gagamit ng oil. So, we're gonna use thick hot bacon. So, papalabasin natin yung oil from our bacon, yung fat ng bacon natin. Sana pwede rin to sa akin. Upo ko sa kawali, mas matanggal yung fats ko. So, gusto natin mag-shrink lang ng konti yung ating bacon fat, mag-render siya, and then tsaka natin ilalagay yung ating garlic and onion. Garlic and onion, kasi nagmantika na siya. Pa-brown lang natin siya ng konti. So, lagyan tayo ng carrots. And our cabbage. Itadakimasu! Hop! Hop! Hindi umaapoy eh. Ah! So, maglalagay tayo ng ating yakisoba noodles. Yun. So, lalagyan natin siya ngayon ng ating Clara Ole Pasta Negra Sauce. Yun. So, ito yung magbibigay ng umami flavor. Yes, ginagamitan natin siya ng umami. Kasi we're Japanese. Yun. Gorgeous. So, para lang magkaroon pa siya ng stronger Asian profile, we're gonna add a little bit of sesame oil. Favorite ko talaga sesame oil sa lahat ng dish kasi nagbibigay siya ng amoy. And we're gonna add some sesame seeds din. At saka, para mas may konting bite and crunch yung ating yakisoba, we're gonna add some kikurage mushrooms. That's it for the yakisoba part. Tutikman natin siya. Uy. Sobrang sarap. Papakita ko sa inyo isa sa mga talent ko. Meron tayo 3 eggs, di ba? Bubuksan natin. Crack natin. So, hindi na natin sisison yung eggs natin. We're just gonna scramble it. So, ngayon, pag gagawa tayo ng Japanese yakisoba omelette, huwag natin masyadong lutuin yung egg para hindi siya maging hard to fold. Kasi pag sobrang overcook ng itlog natin, mahirapan tayo i-fold siya. Yan. So, iloosen up natin yung edges. So, ngayon na medyo malapit na maluto yung eggs natin. Medyo raw pa siya sa gitna. This is the perfect time para maglagay tayo ng yakisoba sa gitna. So, ipipila lang natin siya like that. Traditional Japanese omelette. Grabe naman yan. So, ifo-fold natin siyang ganyan. And then, gagawa tayo ng mga sauce na ilalagay natin sa ibabaw. Abangan nyo yan. Next episode. Hindi, joke lang. Ngayon na. So, we have our squid ink mayo. So, next, we're doing our crab flavor mayo. And finally, wasabi. So, we have our 3 mayonnaise. So, ilalagay lang natin sila sa piping bag and now we're ready to plate. Lagyan lang tayo ng konting seaweeds as base. Then, our pasta negra mayo. Then, our wasabi mayo. Opposite side naman. Ayan. Kasi pusit eh. Kabaliktaran, opposite. And then finally, our crab flavor mayo. Yun. Tapos, we're gonna garnish it with more sesame seeds. Ooh. And more seaweeds. There you have it. Our Japanese street food, yakisoba omelette. Naku mga tropang pusit, oishi kaya ang ating yakisoba omelette? O baka naman oichi yung abutin nating panlalait mula kina masarap ba? There's only one way to find out, pero
bago natin dalhin sa kanila, I volunteer as tribute. Ako muna yung titikim. Ano pa lang siya, yung yakisoba pa lang. Sobrang sarap na. Paano pa yung ginawa natin omelette? Ang daming iba-ibang layers ng mayonnaise sa ibabaw. Yun. Look at that. Usok-usok pa, oh. Pero syempre, hindi lang naman ako yung magde-decide. Kaya naman, ibabato na natin sa Masarap Ba Council kung talaga bang blockbuster sa sarap ang yakisoba omelette. Kilalanin natin ang ating council or AKA Victimizers. Mahilig ako sa Squid Ink eh. Hindi ko ma-distinguish na it came from a pack. Very creamy, rich, hindi siya watery, and dahil doon, na-elevate niya yung dish. May layers, so hindi ka na-distract. So parang gusto mo pa siyang itry na parang dapat hindi nag-work yun, pero nag-work siya, no? Parang masarap siya. Ang saya-saya ng dish na to dahil seafood umami extravaganza. Super sarap pala ng pasta negra sauce sa yakisoba. Tapos ang daming gulay, may mushrooms, then bacon pa. Then minalog pa sa eggs and 3 kinds of umami sauces. I can't move on. Very good, very good. I'm happy. Blockbuster din sa sarap. Dahil kitang-kitang iniportan talaga. And then with the medley of seafood flavors, yet walang lansa factor. Plus the presentation. Alam mo yung simpleng yakisoba pero ginawang pang-alta? So para sa akin, blockbuster sa sarap. Uy! Nako, hinahan ko lang yung Wall of Fame ko. Kaya kasi talagang blockbuster sa sarap ang ating yakisoba omelette. Siyempre, sa tulong yan ni Clara Olay Pasta Negra Sauce. Kaya naman kung kayo mga tropa nag-enjoy kayo ng episode, we will be back one last time. Uwi na tayo sa Pilipinas to recreate a classic Filipino merienda na bibigyan natin ng Pasta Negra Sauce twist. Oh! Sounds exciting, di ba? Kaya naman kung ako sa'yo, hindi na ako titingin sa iba dahil sa Clara Olay, it's Olay you need. Muli, ako po si Chef Wado kasama ang Masarap Ba Victimizers. This is the Clara Olay Pasta Negra Cooking Show. On my cue, masarap. Ah! Nagkalat.